Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng San Rafael sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng San Rafael. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 2. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa nung na, kaya ito'y mahiwaga. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa nung una, kaya't ito'y mahiwaga. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at sa araw na ito, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng San Rafael sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa bayan ng San Rafael na ginawa nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming dalangin tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng San Rafael. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis. Sa 31 kabanata, ang talata po ay 12 hanggang 17. Hmm, 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 sorry po. Lab, hmm, 14 hanggang 17. Ayan. Anihan na noon ang trigo, samantalang naglalakad sa kaparangan si Ruben, ay nakakita ng bunga ng mondragora at dinala niya ito kay Leah na kanyang ina. Bigyan mo naman ako ng mondragorang dala ng iyong anak, pakiusap ni Raquel kay Leah. Sinagot siya ni Leah, hindi ka pa ba nasisiyang nakuha mo ang aking asawa at ngayon gusto mo pang kunin pati ang mondragora ng aking anak? Sinabi ni Raquel, bigyan mo ako ng mondragora, sa iyo na si Jacob ngayong gabi. Gabi na nang dumating si Jacob galing sa kaparangan, sinalubong agad siya ni Leah at sinabi, sa aking kasisipi ngayong gabi. Si Raquel ay binigyan ko ng mondragorang dala ng aking anak para sa karapatang ito.
Nagsipi nga sila at ng gabing iyon ay dininig ng Diyos ang dalangin ni Lea. Nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak nila ni Jacob. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tila kakatwa. Ano po? Sabagkat, syempre, alam naman natin na ang mga bata sa kanilang paglalaro, may mga napupulot sila. At sa pagkakataong ito, ang anak ni Lea na si Ruben ay nakapulot ng mondragora. Ayan. Ano ba yung mondragora? Bernie, ang mondragora po, ayan. Ang mondragora po ay isang halaman, ano po, na nagbubunga at yun pong kanyang bunga itinuturing na ah, hindi pangkaraniwan. Ano mo? At kapag ito, well, may mga nagsasabi po na ito daw ay poisonous. Ano po? Pero, kasi po, isa pala sa mga isa pala sa mga paniwala nila para sa Mondragora, ito daw nako, nakakapagpa-fertilize, no? Nakakadulot ng fertility para dun sa kumakain. So, ang sinasabi nito, kasi hindi nga siya magkaanak, si Raquel, ano po? Kaya, nung pagkakataon na nakita niya, sabi niya, kasi syempre, mga ganun silang paniwala, ano po? Ito na yung pagkakataon ko para magkaroon kami ng anak ni Jacob. At alam niyo po, kakatuwa ang kakatuwa ang kaisipang ito. Pero dahil yun, yung naipagkaloob sa kanila na naitanim sa kanila na ito makakatulong to para ma-fertilize no ang isang babae, di kinuha niya yung pagkakataon na yun. Mga kapatid, ang pananampalataya ay nagdudulot ng pagbabago sa ating kabuuan. Nagsisimula ito sa ating kaisipan. Kaya napakahalaga na yung ating pananampalataya, bibit-bitin natin ito ng ang ating kaisipan. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung gusto ng Diyos? At ganito yung ating ginawa, maniwala po kayo. Walang dahilan para hindi natin tanggapin yung nais ng Diyos. Bernie, bakit mo naman niya naisabi? Bakit mo naman nadala sa pananampalataya yung Mondragora? Kasi po, kaya ginusto ni Raquel na makuha, na mapa sa kanya yung Mondragora. Kasi iniisip niya makakatulong sa kanya. Samantalang, alam niyo po, dapat natin itong maunawa. No? May kausap po ako na isang kapatid natin na siya po merong
medyo hindi madali na pinagdadaanan. At habang kami po ay nag-uusap, sabi ko sa kanya, kapag ka ang iyong katawan, nakaranas ka na may panghihina na naganap, at natakot ka, nag-isip ka na baka may ganito, baka may ganyan, baka magkaganito, baka magkaganyan, itatag mo ang sarili mo, sabi ko. Kasi, yung kaisipan na yan, pag pumasok yan sa utak mo, ang gagawin ng utak mo, magwo-work siya, magtatrabaho siya, kasi iniisip niya, totoo, nangyayari. O kailangang magkaroon ng kaganapan yung iniisip mo. Kaya alam niyo po sa pananampalataya, ang pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita, pero inaasahan mo na. So ang pananampalataya, paghawak sa mga wala, pag-angkin sa mga wala. Pero hindi wala ang tingin mo doon. Sa espiritu, hinahawakan mo na yun, inaangkin mo na yun. Kaya mga kapatid, dapat nating maunawa ito. Ang kapangyarihan at pagsama ng Diyos sa atin, ano man ang pangangailangan mo, ano man ang kahilingan mo, ano man ang idinadalangin mo sa Panginoon. Ay, naku kapatid, hindi ka pwedeng hindi sigurado. Dapat sa oras na ito, buong puso kang nananampalataya. Natangan-tangan mo na. Samantalang wala kang nakikita, pero hindi ka naniniwala lang doon sa hindi mo nakikita. Sa espiritu, nakikita mo na yun. Paano ba yun, Bernie? Hindi ko yata kaya yung ganun. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, si Jesus Christ, sabi niya doon sa isang may sakit, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi naman nakikita ang pananampalataya. Paano nakapagpagaling ang pananampalataya? Kasi inangkin niya na sa puso niya. Inawakan niya na sa puso niya. Sinabi niya na akin to. At totoo, tinanggap niya. Mga kapatid, dapat nating maunawa ang katotohanan na hindi mandaraya ang Panginoon. Kapag ipinangako niya, kapag sinabi niya na sa iyo, totoo, sa iyo na nga. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang katotohanan ng mga kwento na nasa Biblia ay nagkakaloob po sa amin ng kaunawaan sa aming mga kasalukuyan na karanasan. Kami po ay nagpapakumbaba, humingi sa iyo ng tawad sa mga pagkakataon na hindi namin nabibigyang pansin. At sa ganitong paraan, nababaliwala namin ang iyong nais. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at dumadalangin sa iyo na kami po ay pangunahan sa pamamagitan ng iyong salita. Ipahintulot mo amang Diyos na sa aming pagbubulay ng iyong katotohanan, mapanghawakan namin ito at tunay, lakaran namin ang dakilang kalooban. Amin din pong idinudulog sa iyo ang kakulangan ng aming mga pananampalataya. Amang Diyos, ang aming hiling tunay ang iyong salita ang magkaloob sa amin ng iba yung kagalakan, iba yung pagnanais na lumakad sa iyong katwiran at katotohanan. At sa pangalan ni Jesus, dalangin namin na walang kasinungalingan ng kaaway ang magtagumpay sa aming mga buhay. Kung hindi, Panginoon, matuto kami na lumakad ayon sa sinasabi ng iyong salita at sa pangalan ni Jesus. Kami po'y nananalig. Lord, tinanggap na namin ang iyong pangako.
sa pangalan ni Jesus. Lord, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng San Rafael sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin magkaroon ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Kristo. Magkaroon ng patawaran, magkaroon ng unawaan. Dumaloy ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, maging dahilan namang Diyos upang tunay na lumakad sa iyong katwiran ang iyong mga anak. At ang aming panalangin tunay maranasan ang kapupunan at kabuuan ng iyong espiritu at kapangyarihan sa bayan ng San Rafael. We declare the revival sa bayan ng San Rafael. Lord, amin ding idinudulog sa iyo na dumalo yung kapangyarihan mo sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito. Hayaan mo mapangyari yung kalooban mo, yung naisin mo sa mga bayang ito. At sa pangalan ni Jesus, dasal din namin ang kaunlaran. Panginoon, mapangyari na umunlad, magkaroon ng maliwanag na pagpapala ang mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao para Panginoon matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan, Panginoon, sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, kalooban mo sila ng kalakasan, kagalakan, at matupad nila ang iyong dakilang kalooban. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mo pong sila'y sumaksi sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Dasal namin, Panginoon, ng Department of Finance na pangunahan ng iyong Santong Espiritu. Hiling namin na walang kasinungalingan ng kaaway ang magtagumpay at ang korupsyon ay tunay na sa pangalan ni Jesus. Lord, dinudulog din po namin sa iyo yung mga bansa na tutunguhin ng iyong lingkod upang ipanalang. Lord, ikaw ang magbaba ng iyong spirito at kapangyarihan, lalo na ng iyong probisyon sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Lord, dalangin namin ang iyong spirito at kapangyarihan na maranasan ng mga iglesia, ng mga misyonero, ng mga lingkod mo, mang Diyos, na makakaniig sa pangalan ni Jesus. At ang aming dalangin tunay, magkaroon ng pagkakaisa sa Espiritu ng iyong mga anak. At sa pangalan ni Jesus, ikaw po ang magkaloob ng pag-uugnay upang tunay maganap at mapangyari ang iyong dakilang kalooban sa iyong kapamaraanan. Habang idinudulog din namin sa iyo ang Hong Kong, Macau, Taiwan, Lord, dasal namin ang Espiritu at kapangyarihan as we declare peace over Israel at ang fire of revival sa US, sa North Korea, sa South Korea, sa Brazil, at sa Russia. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon mo, at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and lot with parking, with a no vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.
Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.